Boss Alastair, eto na po ang listahan ng mga VIP at empleyadong dadalo sa taunang anibersaryo ng Velasco Group mamayang gabi. Formal na ulat ni Kit habang inilalapag ang isang tablet sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling itim na kahoy. Inikot ni Alastair Velasco ang kanyang silya. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng korporasyon. Ngunit sa dilim ng gabi, ang kanyang pangalan sa gisag ng kamatayan. Siya ang huling barahan ng underworld, ang mafia boss na may palayaw na alas. Hinila niya ang tablet at mabilis na nahanap ng kanyang mga mata ang isang partikular na pangalan. Mara Herring Accounting Department. Isang malalim at makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ng binata habang hinahaplos ang kanyang panga. Bumalik sa kanyang alaalang nakaraan. 7 taong gulang pa lamang siya nung dalhin niya sa kanilang mansyon si Mira, ang dating basurera na ipinagtanggol niya sa mga mapang-aping empleyado. Tuwang-tuwa siya noon nang tanggapin ito ang magiging bago niyang mami. Si Mira ang nagpuno sa lahat ng pagkukulang ng kanyang ama. Ito ang nagbigay sa kanya ng totoong kalinga, yakap at pagmamahal na nagligtas sa kanya mula sa matinding lungkot at pangungulila ng pagkabata. Ngunit habang lumalaki si Alastair at nagiging ganap na isang binata, ang labis na paghangat paggalang niya sa kanyang tita Mami Mira ay may kakaibang direksyong tinahak. Hindi niya pwedeng lapastangin ang pagmamahal sa kanyang ina. Kaya naman nang makatungtong siya sa tamang edad, ang matinding paghangat emosyong iyon, tuluyan niyang naibaling sa kapatid nito, kay Mara. Si Mara ay kamukhang kamukha ni Mira nung kabataan nito. Ang parehong hugis ng muka, ang mapupungay na mga mata at ang labing natural ang pagkarosas. Ngunit mas matapang at mas matalino si Mara, isang bagay na tuluyang bumihag sa barumbadong puso ng mafia boss. Dahil magkapatid si Mira at Mara, kailangan niyang magpanggap sa harap ng kanyang pamilya na wala siyang pakialam sa dalaga. Sa mata ng mundo, pinanindigan niya ang kanyang pagiging isang babaero at rebelding anak upang maitago ang kanyang matinding obsesyon kay Mara at protektahan ito mula sa kanyang mga kaaway sa underworld. Sigurado ka bang dadalo siya, Kit? Tanong ni Alastair sa paos at mababang boses habang nakatitig sa larawan ni Mara sa screen. Opo, Boss Alas. Kinumpirma po ng accounting head na nandoon na si Lady Mara ang Grand Ballroom. Sagot ng kanyang kanang kamay. Ngunit may isa pa po kaming ulat. May ilang katrabaho po siya sa floor na nagbabalak ng masama laban sa kanya mamayang gabi. Nanigas ang panga ni Alastair. Ang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi ay agad na palitan ng nakakatakot na lamig ng isang nananalasa na dragon. Tumayo siya at isinuot ang kanyang itim na tuxedo at kinarga ang kanyang pilak na baril na may silencer. May nagbabalak na humawak sa pagmamayari ng alas. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ng bilyonaryong mafia boss. Kit, ihanda mo ang room 502 ng hotel kung saan gaganapin ang party. Palihim ninyong ilabas si Mara at dalhin sa pribado kong mansyon bago pa man siya malaso ng mga hayop na yan. Ako ang hihiga sa kwartong yon. Oras na para maglaro ang huling baraha. Ang marangyang Grand Ballroom ng Velasco Tower na puno ng nakatutulog na musika ng violin at ang kalansing ng mga mamahaling baso ng kristal. Ang mga investor at empleyado abala sa pakikipagplastikan sa isa't isa. Ngunit sa sulok ng isang madilim na VIP lounge sa ikalawang palapag, walang ibang kinakitaan ng buhay si Alastair Velasco kundi ang gitna ng dance floor. Doon ay nakatayo si Mara. Sa bawat hakbang at pag-ikot ng dalaga, para bang unti-unting humihinto ang mundo sa paningin ni Alastair. Ang pulang bestida nito sumasayaw sa hangin at sa tuwing hahaplusin ng dambuhalang chandelier ang mahaba at kulot nitong buhok, parang umiilaw si Mara sa gitna ng kadiliman. Sa mga mata ng mafia boss na nakasanayan ng dumi at dugo ng underworld, si Mara ay isang anghel na naglalakad sa lupa. Ang bawat pagkurap ng mga mata nito, ang mahinang pagtawa habang kausap ang mga katrabaho at ang marahan nitong pag-ayos sa laylayan ng damit ay tila ba nag-slow motion sa paningin ni Alastair. Dumadaloy ang matinding obsesyon sa bawat ugat ng bilyonaryo.
ang kagandahang iyon na hango sa mukha ng kanyang tita Mami Mira ay mas matapang at nakakatunaw na selyo na para sa kanya lang dapat. Boss Alas, nakalapit na si Jason. Bulong ni Kit sa kanyang earpiece na siyang bumasag sa tila panaginip na pag-iisip ni Alistair. Bumalik ang lamig sa mga mata ni Alas. Ibinalik niya ang tingin sa ibaba. Nakita niya si Jason, ang senior accountant na matagal nang nagpapapansin kay Mara kasama si Kevin na floor manager. Mara, kanina ka pa walang iniinom. Para sa'yo, special cocktail mula sa bar. Nakangising sabi ni Jason habang iniaabot ang isang baso na may kulay rosas na likido. Hindi nakita ni Mara na ilang segundo bago iyon palihim na naghulog ng isang maliit na tableta si Kevin sa loob ng baso. Salamat Jason, nakangiting sagot ni Mara bago dahan-dahang itinaas ang baso patungo sa kanyang mga labi. Mula sa itaas, nagtagis ang panga ni Alistair nang makitang tuluyan ng inumin ni Mara ang hinaluang alak. Humigpit ang hawak niya sa hawakan ng pasamano, handang pumatay sa kahit anong segundo. Kit, nahilo na siya. Kumilos na kayo. Malamig na utos ni Alistair habang pinapanood si Mara na napahawak sa kanyang noo at dahan-dahang nawawalan ng balanse. Dalhin ninyo siya ng ligtas sa pribadong mansyon ko at sabihin mo sa mga tauhan ni Jason sa hotel na handa na ang room 502. Oras na para ilapag ko ang huling baraha. Nanginginig sa pananabik ang mga kamay ni Jason habang dahan-dahang pinihit ang doorknob ng room 502. Kasunod niya si Kevin na palingon-lingon sa pasilyo ng hotel. Bilang mga anak ng isang kilala at maimpluwensyang kongresista, sanay silang makuha ang lahat ng gusto nila gamit ang pera at kapangyarihan ng kanilang ama. Para sa kanila, isang ordinaryong accountant lang si Mara na walang kakayahang lumaban. Sigurado ka bang walang nakakita sa mga tauhan natin nang buhatin si Mara rito? Bulong ni Kevin habang inaayos ang kanyang polo. Oo naman pre, pera lang ang katapat ng mga security sa ibaba. Nakangiting sagot ni Jason. Sabi ko sa iyo sa ganda ni Mara, hindi ko palalampasin ang gabing to. Kahit umiyak pa yan bukas, walang magagawang pamilya Velasco dahil hawak ng pamilya ko ang mga proyekto nila. Pumasok ang dalawa sa madilim na silid at isinara ang pinto. Kinapa ni Jason ang switch at binuksan ang ilaw. Mara, gising ka na ba? Napatigil ang mga salita sa lalamunan ni Jason. Ang malawak na ngisi sa kanilang mga muka, agad na napalitan ng matinding takot na tila ba nabaon sa yelo ang kanilang mga paa. Sa ibabaw ng malaking kama, walang babaeng nakahiga. Sa halip, nakaupo roon si Alistair Velasco. Nakadikwatro ang kanyang mahabang binti, gulo ang buhok, at dahan-dahang pinapaikot sa kanyang mga daliri ang isang pilak na baril na may silencer. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon, kasing lamig ng kamatayan. Bago pa man makakilos ang dalawang binata, dahan-dahang bumukas ang pinto ng banyo at ng walk-in closet. 6 na tauhan ng mafia ang lumabas. May hawak na naglalakihang patalim at sila'y pinalibutan. Alistair? Nanlaki ang mga mata ni Kevin. Napaatras siya hanggang sa sumandal ang likod sa pinto. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Mara? Sinong hinahanap niyo sa kwarto ko? Ang babaeng pagmamay-ari ko? Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Alistair mula sa kanyang malaking boses. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kama. Bitbit ang kanyang dambuhala at nakakatakot na presensya at lumapit sa dalawa. Alistair, huwag kang makialam dito. Pagtatapang-tapangan ni Jason, bagamat nanginginig na ang kanyang boses. Anak kami ni Congressman. Sa isang tawag ko lang sa mga pulis, pwedeng mabulok ang kumpanya ninyo. Ang pulis? Ngumiti si Alistair. Ngunit ang ngiting yun mas nakakatakot kaysa sa galit. Itinapat niya ang dulo ng pilak na baril sa mismong pagitan ng mga mata ni Jason. Sabi ng daddy ko, sa negosyo, may mga taong hindi pwedeng banggain. Pero sa mundo ko, ako ang alas. At kapag ang huling baraha na ilapag na sa mesa, walang kongresista, walang batas, at walang kapangyarihan ang makapagliligtas sa inyo. Pasensya na alas, hindi namin alam, nagbibiro lang kami. Nanginginig at nagmamakaawang pakiusap ni Kevin.
Tuluyan nang nawala ang kanyang lakas ng loob nang marinig ang palayaw ng mafia boss. Huli na, bulong ni Alistair. Dumating na ang kanyang mga tauhan. Bago hilahin ng mga tauhan ng mafia ang dalawa, lumapit si Alistair. Dinakot niya ang buhok ni Jason at pinuwersa itong tumingala. Ibinaba niya ang baril at kumuha ng isang litrato mula sa kanyang bulsa. Isang larawan ng pamilya ng kongresista na lihim na kinuhanan sa loob mismo ng kanilang bahay. Tingnan mo itong mabuti, Jason. Sa isang kalabit ng daliri ko, hindi lang kayong dalawa ang mawawala sa mundong to. Ipapakain ko sa mga aso ang buong pamilya ninyo, kasama ang tatay mong kongresista. Walang matitirang kahit isang bakas ng pangalan ninyo. Kaya kung gusto nyo pang makita ang susunod na umaga, kakalimutan nyo ang pangalang Mara. Sa oras na marinig kong muli ang boses nyo, malapit sa kanya, ako mismo magbabalat sa inyo ng buhay. Binitiwan niya ito ng marahas. Ang dalawang anak ng kongresista, tuluyan nang naihi sa kanilang pantalon sa matinding takot at trauma. Iniwan sila ni Alistair na nanginginig at umiiyak sa sahig ng room 502 habang inaasikaso ng kanyang mga tauhan. Mabilis na pinatakbo ni Alistair ang kanyang itim na sports car patungo sa kanyang lihim na mansyon sa itaas ng bundok. Isang lugar na walang nakakaalam kahit ang kanyang pamilya. Pagkarating niya, sinalubong siya ng kanyang head nurse at mga bodyguard. Boss Alas, si Lady Mara po, nagwawala sa loob ng master's bedroom. Kabadong ulat ng katulong. Nabasag niya na po ang mga plurera at ayaw niya pong magpapahawak. Mabilis na humakbang si Alistair paakyat ng hagdan. Nang buksan niyang dambuhalang pinto ng kanyang kwarto, bumungad sa kanyang kaguluhan. Kalat ang mga basag na kristal sa sahig. Si Mara ay nakatayo sa gilid ng kama, gulo-gulo ang buhok at punit ng bahagya ang pulang bestida sa dibdib nito, katugon sa may balikat. Pulang-pula ang kanyang buong muka at leeg at mabilis ang pagbaba at pagtaas ng kanyang dibdib. Umalis kayo! Huwag niyo akong hahawakan! Sigaw ni Mara, ngunit ang kanyang boses ay paos at walang lakas. Lasing siya, ngunit hindi ito ordinaryong laso ng alak. Ang tabletang inihulog sa kanyang baso ay isang matinding uri ng pampasigla at pampainit ng katawan. Mara, mababang tawag ni Alistair, sabay pina sa pinto sa kanyang likuran. Nang marinig ng dalagang baritonong boses, napatigil siya. Tiningnan niya si Alistair gamit ang kanyang mapupungay at nanglalabong mga mata. Wala siya sa sarili. Ang epekto ng gamot, tuluyan ng sumakop sa kanyang utak, nagdulot ng matinding init sa kanyang buong katawan na tila ba siya'y sinusunog sa loob niya. Mainit, sobrang init, bulong ni Mara habang dahan-dahang hinahawakan ng sarili niyang leeg at pilit na ibinababa ang zipper ng kanyang damit. Nagsisimula na siyang umiyak sa matinding paghihirap. Ang kanyang katawan ay may bagay na kinauuhawan. Isang matinding pangangailangan na hindi niya maipaliwanag. Isang apoy na tanging ang presensya ng lalaking nasa harap niya ang makakapuno nun. Humakbang papalapit si Alistair. Ang kanyang puso bumilis ang tibok habang nakatitig sa nagwawalang dalaga na kamukhang-kamukha ng kanyang tita Mami Mira. Ngunit may taglay na kakaibang pangaakit na para sa kanya lamang. Tulungan mo ko. Pautal-utal na pakiusap ni Mara. Hindi niya makilala si Alas dahil sa blur niyang mga mata. Tuluyan nang nawalan ng balanse at sumubsob sa malapad na dibdib ng mafia boss. Hinawakan ng dalaga ang polo ni Alistair. Pilit itong pinipilas habang ang kanyang maiinit na labi naghahanap ng magpagpapatungan. Niyakap siya ni Alistair ng napakahigpit. Binuhat ang kanyang dambuhalang katawan para ihiga si Mara sa malambot na kama. Sa mga sandaling yon, ang matagal nang itinatagong obsesyon ng Alas, gusto niya nang pakawalan sa ilalim ng dilim na yon. Ipinikit ni Alistair ang kanyang mga mata nang maramdaman ng nagbabagang hininga ni Mara. Pakiusap, hindi ko na kaya, bulong ni Mara. Ang kanyang boses ay naging isang pait at matamis na daing habang pilit isinusubsob ang kanyang nag-aapoy na muka sa leeg ng lalaki. Ang kanyang mga labi ay natural na naghahanap ng malamig na balat na makakapagpatahimik sa apoy na sumusunog sa kanyang sistema. Mara, tumingin ka sa akin. Baritono at paos na utos ni Alistair.
Nang mag-angat ng tingin si Mara, ang kanyang mapupungay at naglalabo-labong mga mata, sinalubong ang matitigas ngunit punong-puno ng obsesyong mga mata ng mafia boss. Sa mga sandaling yun, ang mukha nitong kamukang-kamukha ng kanyang tita Mami Mira ay nagkaroon ng kakaibang tapang na tuluyang nagpabagsak sa natitirang kontrol ng lalaki. Yumuko si Alistair at marahas ngunit may tamis na sinakop ang mga labi ni Mara. Isang matalim na sinag ng araw ang lumusot sa pagitan ng makapal at mamahaling kurtina ng silid. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Mara, ngunit agad siyang napapikit dahil sa matinding kirot sa kanyang ulo. Ramdam niya ang kakaibang bigat sa kanyang katawan. Isang pamilyar, ngunit kakaibang pagod na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Nang subukan niyang gumalaw, naramdaman niya ang isang malaki at mabigat na braso na nakapalupot ng mahigpit sa kanyang bewang. Mabilis na nilingon ni Mara ang kanyang tabi. Ang kanyang puso parang sasabog sa matinding gulat at ang kanyang hininga tuluyang naglaho nang makita kung sino ang natutulog ng mahimbing sa tabi niya. Si Alastair Velasco. Si Alas, nakahiga ito ng patagilid. Walang kahit anong suot na pantaas na damit. Kaya naman, kitang-kita sa malapit ang malalaking tattoo ng itim na dragon na bumabalot sa malaki nitong balikat at likod. May mga bakas din ng lumang sugat na tila ba nakuha sa mga madidilim na engkwentro. Ngunit ang mas nakapagpatindig ng balahibo kay Mara ay ang sarili niyang sitwasyon. Wala rin siyang suot sa ilalim ng makapal na kumot. Ano to? Hindi. Bulong ni Mara. Nagsisimula ng manginig ang kanyang boses habang dahan-dahang bumabalik sa kanyang alaala ang mga tagpo kagabi. Ang naging lason sa party, ang matinding init sa kanyang katawan at ang dambuhalang dibdib ni Alistair na kanyang pinilas at hinalikan ng walang pag-aalinlangan habang wala siya sa sarili. Pilit na tinanggal ni Mara ang braso ng lalaki para makabangon. Ngunit sa unang galaw pa lang niya, biglang humigpit ang kapit nito sa kanya. Ang mga matatalim at mapanganib na mata ng mafia boss, dahan-dahang nagmulat. Walang bakas ng antok, na tila ba kanina pa ito gising at pinapanood lang siya. Gising ka na pala. Isang baritono, paos, ngunit punong-puno ng matinding obsesyon na boses ang narinig ni Mara. Alistair, bitiwan mo ko. Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako nandito sa lihim mong mansyon? Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alistair habang dahan-dahang umuupo ng tuwid sa kama. At paano mo ding nalaman ang lugar na to? Kung lihim to dapat hindi mo alam, di ba? Tsaka wala naman akong ginawa na hindi mo hiningi kagabi, Mara. Nakita mo ba ang mga basag na kristal sa sahig? Nagwala ka dahil sa laso ng mga katrabaho mo. Uhaw na uhaw ang katawan mo. At ako lang naman na makakapagpatahimik sa apoy mo. Imposible! Malito, Alistair. Anak ka ng asawa ng kapatid ko. Stepmom mo ang ate Mira ko. Paano natin nagawa to? Anong sasabihin ko sa pamilya natin? Ganun. Iiwan mo na lang ako pagkatapos ng lahat ng nangyari kagabi. Isang nakakalokong ngisi ang sumilay sa mga labi ni Alistair. Tumahimik ka nga, Alistair. Walang nangyari kagabi. Walang wala. Pabalasik na sagot ni Mara. Bagamat nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na itinataas ang zipper mula sa kanyang likod. Walang nangyari? Sigurado ka ba? Humakbang papalapit si Alas. Kasi ang natatandaan ko, may isang magandang accountant na sumubsob sa dibdib ko kagabi at paulit-ulit na nagsabing, Alas, tulungan mo ko, mainit. Alistair Velasco, manahimik ka sabi. Namumula ang buong mukha ni Mara sa matinding kahihiyan. Agad niyang binuhat ang kanyang sapatos at mabilis na nagtungo papunta sa dambuhalang pinto ng master's bedroom upang tumakas. Pinihit niya ang doorknob, ngunit hindi ito gumalaw. Kit, buksan mo ang pinto! Sigaw ni Mara habang kinakalampag ang kahoy. Huwag mo nang tawagin si Kit. Mas takot sa akin yun kaysa sa'yo. Nakataas ang isang kilay na biro ni Alas. Lumapit siya ng dahan-dahan na parang isang pusang naglalaro sa kanyang huli. At saka, saan ka ba pupunta? Kung tatakas ka, dadaan ka sa gate. At sa gate ko, may 12 lalaking may hawak ng M16 na tanging mukha ko lang ang sinusunod.
Gusto mo bang buhatin kanila pabalik dito sa kama ko? Barumbado ka talaga! Pakawalan mo ko rito. May trabaho pa ako sa accounting department. At higit sa lahat, kapag nalaman to ni Ate Mira. Kapag nalaman ng tita mami ko ano? Putol ni Alas. Tuluyan ng kinorner si Mara sa tabi ng pinto. Ang kanyang dambuhalang katawan, naghatid ng kakaibang init na nagpaatras sa dalaga. Ngunit sa halip na maging seryosong mafia boss, mas naging makulit ang mukha niya. Sasabihin ko sa kanya na ang kapatid niya. Pumasok sa kwarto ko't ninakawan ako ng halik. Ako ang biktima rito, Mara. Tingnan mo nga tong likod ko. May mga bakas pa ng kuko mo. Alas, seryoso ko, malito. Anak ka ng asawa ng ate ko. At seryoso rin ako sa Mara. Pabulong na sagot ni Alas. Nawala sandali ang kanyang mapaglarong ngisi. Napalitan ng isang mapanuksong titig na nakatutunaw ng kaluluwa. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tenga ng dalaga. Kahit anong takbo ang gawin mo, sa akin pa rin ang bagsak mo. Kaya mag-almusal na tayo. Baka mapagod ka kapag binuhat kita pababa. Sa dambuhalang dining room ng lihim na mansyon, nakalatag sa mahabang lamesang gawa sa itim na marmol, ang isang marangyang almusal. May sinangag, bacon, malaking hiwa ng steak at bagong timplang kape. Napilitang bumaba si Mara dahil sa matinding gutom at dahil na rin sa pananakot ng mga tauhan ni Alastor, nabubuhatin siya pababa kung hindi siya kikilos. Naupo siya sa pinakamalayong upuan. Suot pa rin ang kanyang pulang bestida na medyo nagusot habang nakataas ang kanyang depensa laban sa lalaking nasa kabilang dulo. Si Alastor ay prenting nakaupo sa kabisera. Naka-sweatpants pa rin ito, ngunit ngayon may suot na siyang itim na silk robe na nakabukas ng bahagyang dibdib. Hawak niyang isang tinidor habang nakangisi ng mapanukso sa dalaga. Bakit ganyan ang mukha mo, Mara? Para kang accountant na nalulugi ang kumpanya. Kumain ka na nga. Masarap yan. Parang ako kagabi. Alister Velasco, pwede ba kumakain ako? Pabalasik na saway ni Mara. Muntik nang mabilaukan sa subong kanin. Namumula na naman ang kanyang mga pisngi sa matinding inis at kahihiyan. Palihim namang napayuko ang kanang kamay niyang sikit at ang dalawang armadong bodyguard na nakatayo sa gilid ng pinto. Pilit nilang kinakagat ang kanilang mga labi para wag humalakhak. Sa loob ng maraming taon, kilala si Alastor bilang isang walang awang mafia boss na nagpapaiyak ng mga kalaban sa isang sulyap lang. Ngunit sa harap ng dalagang ito, nagiging isip bata at mapang-asar ang kanilang pinuno. Kit, tawag ni Alas nang hindi inaalis ang tingin kay Mara. Yes, Boss Alas. Masungit ba talagang mga accountant kapag kulang sa tulog? O sadyang namimiss lang niyang yakap ko? Boss, sa tingin ko po pareho. Sagot ni Kit na nakisabay na rin sa kalokohan ng kanyang amo. Kayo talagang dalawa, mga buwisit kayo. Itinalpak ni Mara ang kanyang kutsara sa lamesa. Dinala ng matinding inis. Tumayo siya at hinarap si Alastor. Alas, seryoso nga ako. Isang oras na lang mag-uumpisa ng shift ko sa Velasco Group. Kapag hindi ako nakita ng accounting head doon at kapag hinanap ako ng Ate Mira ko, anong isasagot ko? Dahan-dahang ibinaba ni Alastor ang kanyang tinidor. Ang kanyang makulit na muka biglang napalitan ng isang seryoso. Ngunit may kakaibang lambot na titig. Tumayo ang dambuhala niyang katawan mula sa kabisera at dahan-dahang lumapit sa pwesto ni Mara. Ang kanyang presensya ay sapat na para mapaatras ang dalaga hanggang sa sumandal ito sa likod ng upuan. Huwag kang mag-alala. Inayos ko na lahat. Walang maghahanap sa kumpanya dahil nag-file ako ng official business leave para sa iyo ngayon at tungkol sa tita Mami Mira ko. Sinabi ko ng kasama mo ko para sa isang urgent audit ng isang satellite branch. Napanganga si Mara. Ginamit mo ang pangalan ko para magsinungaling sa kapatid ko? Hindi yun pagsisinungaling, Mara. Proteksyon ang tawag doon. Kaya maupo ka na ulit at ubusin mo tong pagkain mo. Masama ang loob ni Mara na tinapos ang pagkain. Tara, may pupuntahan tayo. Maya-maya ay ani Alastor. Saan mo naman ako dadalhin, Alastor? Sabi mo iuwi mo na ako. Nakasimangot si Mara habang nakatingin sa labas ng bintana ng itim na armored SUV.
Ang kotse ay matuloy na bumabagtas sa isang pribadong kalsada sa labas ng lungsod na hindi pamilyar sa kanya. Masyado kang mainit, wifey. Pinalalamig ko lang ang ulo mo. Nakangising sagot ni Alastor habang prenting nagmamaneho. Naka-Amerikana na siya ngayon. Isang pasadyang charcoal gray suit na lalong nagpatingkad sa kanyang dambuhalang tindig. At saka hindi ba sabi mo, bilyonaryo ang daddy ko kaya natatakot ka sa estado ng pamilya natin? Malamang, si Sir Alexander Velasco ang may-ari ng Velasco Group. Isang maling galaw ko lang. Baka mawala ng trabaho ang buong angkan ko. Isang mababat nakakalokong tawa ang pinakawalan ng binata. Kung ganoon, oras na para ipakita ko sa'yo kung sino talagang lalaking nakasama mo kagabi. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang bakal na tarangkahan sa gilid ng isang talampas. Nang bumukas ito, bumungad kay Mara ang isang modernong komunidad sa ilalim ng lupa. Isang dambuhalang pasilidad na may sariling landingan ng helicopter, mga naglalakihang bulletproof na gusali at daang-daang armadong kalalakihan na sabay-sabay na yumuko nang makitang sasakyan ni Alastor. Boss Alas, sabay-sabay na bati ng mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Napahawak siya sa salamin ng kotse. Alastor, ano to? Anong lugar to? Welcome sa headquarters ng aking pangkat, Mara. Ang sentro ng underworld sa Asia. Bumaba siya at pinagbuksan ng pinto ang dalaga. Bit-bit ang kanyang dominenting pasensya. Hinawakan niyang kamay ni Mara at pinagpalit ang kanilang mga daliri habang naglalakad papasok sa dambuhalang labi. Pumasok sila sa isang pribadong vault. Nang bumukas ang makapal na pinto ng bakal, halos mabulag si Mara sa kanyang nakita. Hindi ito ordinaryong bangko. Mga palit ng gintong bar, nagtataas ang salansa ng dolyar, at mga digital screen na nagpapakita ng mga transaksyon sa cryptocurrency na may mga numerong hindi kayang basahin ng isang ordinaryong accountant. Nakikita mo ba ang mga yan? Pabulong na tanong ni Alastor habang kino-corner si Mara sa tabi ng isang salansa ng ginto. Muling bumalik ang mapanukso at makulit nitong ngiti habang pinaglalaruan ng isang hibla ng buhok ng dalaga. Ang kumpanya ng daddy ko, barya lang yan kumpara sa hawak ng huling barahan ng Velasco. Mas mayaman pa ako sa inaakala mo, Mara. Higit pa sa buong kayamanan ng pamilya Velasco. Napatulala si Mara. Pabalik-balik ang tingin sa ginto at sa mukha ng lalaki. Mafia boss ka talaga. Halos parang wala sa sarili na ani Mara. Oo, kaya wag mo nang isipin ang kontrata mo sa accounting o ang posisyon ng ate Mira mo. Hinalikan ng mabilis ni Alastor ang pisngi ng dalaga, dahilan upang mapasinghap ito. Sa mundong to, ako ang batas at ikaw ang nag-iisang reyna na nagmamay-ari sa lahat ng kayamanang to, pati na rin sa puso ng Alas. Ang baritono't malamig na boses ni Alas umalingaw-ngaw sa dambuhalang conference room ng underground headquarters. Agad na tumahimik ang 12 general sa mafia na nakaupo sa paligid ng mahabang lamesang gawa sa itim na salamin. Lahat sila ay mga kilalang leader ng underworld sa iba't ibang bansa. Ngunit walang sino man ang nangahas na mag-angat ng tingin sa itinalagang pinuno. Hinalikan ng bahagya ni Alas ang likod ng kamay ni Mara habang marahan itong hinihila patungo sa tabi ng kanyang silya. Ang lahat ng mga mata sa lugar na iyon nakapako sa kanila. Ito si Mara Velasco, deklara ni Alastor habang may bitbit na dominanteng ngiti sa kanyang mga labi. Mula sa araw na to, siyang nag-iisa't kikilalaning First Lady. Ang bawat utos niya utos ko. At kung sino man ang magtangkang tumingin sa kanya ng may kabastusan, alam niyo na kung anong klaseng kamatayan ang naghihintay sa inyo. Sabay-sabay na tumayo ang mga general at yumuko bilang paggalang. Magandang hapon po, Lady Mara. Habang nangyayari ang marangyang pagpapakilala, palihim na nagtatagis ang mga ngipin ni Mara sa matinding galit. Ang kanyang buong katawan nanginginig hindi lang sa kaba, kundi sa matinding inis sa lalaking nasa tabi niya. Sa ilalim ng lamesa, mariin niyang kinurot ang hita ni Alastor at tinitigan ito ng matalim. Alastor, nasisiraan ka na ba ng ulo? Pabulong at nanginginig na saway ni Mara habang pilit na pinapanatili ang isang pilit na ngiti sa harap ng mga tauhan.
Mali ang lahat ng to. May pamilya ko. May trabaho ko sa itaas. Hindi ako kabilang sa maruming mundo mo. At higit sa lahat, kapatid ko ang asawa ng daddy mo. Nang maramdaman ni Alastor ang kurot ng dalaga, hindi man lang ito natinag. Sa halip, isang nakakalokong ngisi ang isinukli niya kay Mara. Tumingin siya ng mapanukso sa mga mata nito, bago lalong hinigpitan ng hawak sa kanyang bewang at dinalang muka malapit sa tenga ng dalaga upang bumulong. Wala akong pakialam kung anong tama o mali sa itaas, wifey. Pabulong na biro ni Alas habang ang kanyang mga mata naglalabas ng matinding kapilyuhan at obsesyon. Sa mundong to, ako ang gumagawa ng batas. Kaya imbis na magalit ka dyan, umiti ka na lang sa kanila. Baka isipin nilang inaaway kita. Baka mabaril ko pa silang lahat ngayon. Napapikit na lang si Mara sa matinding inis, habang ang bilyonaryo patuloy siyang tinititigan ng may mapanuring saya. Alam na wala nang takas ang kanyang pinakaitinatanging babae mula sa mga kamay ng huling barahan ng mga Velasco. Ang nakakalokong ngisi sa mga labi ni Alastor biglang naputol nang mag-vibrate ang kanyang personal na telepono sa ibabaw ng lamesang kristal. Nang makitang pangalan sa screen, bahagyang sumeryoso ang mukha niya. Si Alexander Velasco ang kanyang ama. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Alastor kay Mara bago pinindot ang pagsagot. Bago pa man niya maidikit ang telepono sa kanyang tenga, umalingaw-ngaw na ang galit at baritonong boses ng bilyonaryo. Alastor, nasaan ka? At nasaan si Mara? Huwag mong sabihing totoo ang nakarating na balita sa akin ngayon. Dahan-dahan lang, Daddy. Masisira ang eardrums ko. Makulit ngunit may pait na sagot ni Alas habang nakasandal sa kanyang silya. Anong balita ba ang sinasabi niyo? Huwag mo akong madaan sa mga pilosopo mong sagot, Alastor. Lalong nagtagis ang boses ng kanyang ama. Nasa opisina ko ngayon si Congressman, kasama ang kanyang anak na si Jason at si Kevin. Nanginginig sila sa takot at nagsusumbong na kinidnap mo raw si Mara kagabi. Matapos ang party, tinakot mo raw sila gamit ang baril. Totoo ba yon? Narinig ni Mara ang bawat salita. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad siyang napatayo mula sa kanyang upuan. Akmang aagawin ng telepono, ngunit mabilis siyang hinila ni Alastor sa kanyang bewang at pinaupo sa kanyang kandungan. Sabay selyo sa kanyang mga labi gamit ang isang mapanuksong tingin. Ang mga anak ng kongresista. Masyado naman silang malikhain ng kwento, Daddy. Sige, hintayin niyo ako sa loob ng 10 minuto. Kaagad na dinampot ni Alas ang pulsuhan ni Mara. At saan mo naman ako dadalhin? Kailangan nating harapin ang mga walang yang batang yun na sinubukang nakawin ang pag-aari ko ng gabing yun. Naiwang nakanganga si Mara. Walang ideya sa pinagsasasabi ng pilyong anak-anakan ng kanyang ate. Hindi binitiwan ni Alastor ang mga kamay ni Mara hanggang sa makarating sila sa company. Talagang wala kang balak na bitiwan ng kamay ko, Alas? Wala sana, kung hindi lang kita inaalala. Dahan-dahang binitiwan ni Alas si Mara. Pagdating sa conference room, naroon nga ang lahat. Preskong naupo si Alas ngunit ang kanyang mga titig ganoon na lamang kapanganib. Ang kanyang babala ay hindi inalintana ng mga lalaking nagtangka kay Mara. Kaya't ganoon na lamang ang inis niya. Isama pa ang pang-iistorbo nito na dapat ay araw nilang dalawa. Ipaliwanag mo sa amin ang iyong side, Alas. Seryoso na sabi ng kanyang daddy. Ang mukha ng dalawang lalaki biglang nabalot ng takot matapos makita ang mata ni Alastor. Sasabihin ko ang side ko at ang lahat ng to'y pawang katotohanan lamang. Kung merong magsabi ng kasinungalingan, kamatayan ang magiging kapalit. Isang nakakatunaw na tawa ang pinakawalan ng binata bago hinarap sina Jason at Kevin. Nawala ang kanyang makulit na muka, napalitan ng madilim na galit ng isang totoong mafia boss. Itong dalawang to, itong mga anak ng kilalang kongresista na pinoprotektahan mo, Daddy. Binalak nilang lasingin at bastusin si Mara kagabi sa party. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Alexander, napalingon siya sa kongresista. Huwag kang magsinungaling, Alastor. Walang ebidensya. Pautal-utal na depensa ng kongresista. Kit, ilapag mo na. Utos ni Alas. Mabilis na inilabas ni Kit ang isang tablet at ipinalabas ang isang malinaw na CCTV footage mula sa ballroom kagabi. Kitang-kita doon ang aktong paghuhulog ni Kevin ng tableta sa baso ni Mara.
at ang pag-alalay ng kanilang mga binayarang tauhan sa walang malay na dalaga patungo sa room 502. Napasinghap si Mara sa matinding gulat at napahawak sa kanyang bibig habang tinitingnan ng screen. Mara, totoo ba to? Oo ate, nahilo lang ako bigla kagabi. Hindi ko alam na nilagyan nila ng gamot. Kaya wag niyong sasabihin kinidnap ko siya. Sigaw ni Alastor. Ang kanyang boses umalingaw-ngaw sa buong mansyon na nagpatalon sa takot kina Jason at Kevin. Iniligtas ko ang kapatid ng asawa mo, Daddy. At kung hindi ko siya nakuha sa kwartong yun, baka ngayon, ginasgas na mga basurang to ang dangal ng pamilya natin. At ikaw, Congressman, kung gusto mo pang manatili ang pwesto mo at ang buhay ng mga anak mo, umalis kayo sa harap ko ngayon din, bago ko tuluyang ilapag ang huling babala para sa inyo. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ang conference room. Napatingin si Alexander sa kanyang anak na may halong gulat at paghanga. Habang si Mara naman nakatitig lang kay Alastor, unti-unting napagtanto na ang pagiging barumbado ng lalaki ay ang tanging kalasag na nagligtas sa kanyang buhay. Umalis kayo sa harapan ko. Mababa mariin at walang puwang para sa kahit anong katwiran ng boses ng bilyonaryong si Alexander Velasco. Tumayo siya ng buong kaisipan at tumitig ng matalim sa matandang kongresista. Congressman, ang akala ko'y may mga disente akong kasosyo sa negosyo. Ngunit ang dalhin mo ang mga anak mong kriminal sa pamamahay ko para baliktarin ang pamilya ko. Tapos na ang kontrata ng kumpanya ko sa proyekto mo. Kit, palayasin mo ang mga yan. Alexander, pakinggan mo muna ako. Subok ng kongresista habang pilit na itinatalo ni na Jason at Kevin ang kanilang mga sarili palayo dahil sa takot kay Alastor. Sabi nang umalis kayo. Sigaw ni Alexander na tuluyang nagpatakbo sa mag-aama palabas ng conference room, kasunod ng mga tauhan ng kumpanya. Nang sumarang dambuhalang pinto, mabilis na lumapit si Mira kay Mara at niyakap ito ng napakahigpit. Diyos ko Mara, patawarin mo ko. Kung alam ko lang na ganoon ang balak nila sa party, hindi ko na sana ipinilit na pumunta ka. Ayos lang ate, ligtas naman ako. Sagot ni Mara habang ang kanyang mga mata palihim na nakatitig sa likod ni Alastor, nakasalukuyang nakatalikod at nakapamulsa sa tapat ng bintana. Huminga ng malalim si Alexander. Inayos niya ang kanyang salamin at hinarap ang anak niya. Mira, dalhin mo muna si Mara sa kwarto mo. Painumin mo ng mainit na tsaa para kumalma. Nang makalabas ang magkapatid, nabalot ng mabigat na katahimikan ng silid. Lumapit si Alexander sa kanyang anak at huminto sa tabi nito. Kapwa nakatingin sa labas ng bintana kung saan umaalis sa mga sasakyan ng kongresista. Alastor, salamat sa pagliligtas kay Mara. Ngunit alam nating dalawa na hindi ka basta dadaan sa room 502 para lang maging bayani. Hindi sumagot si Alastor. Isang nakakalokong ngisi lang ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang nililingon ng kanyang ama. Totoo ba? Totoo bang nababalitaan ko mula sa mga tauhan mo sa labas na matagal mo nang pinababantayan si Mara at may gusto ka sa kapatid ng stepmom mo na may gusto ka kay Mara? Nawala ang mapaglarong ngiti sa mga labi ni Alastor. Ang kanyang manly na tindig ay mas lalong naging matigas. Napalitan ng madilim at seryosong otoridad ng isang mafia boss na handang ipaglaban ang kanyang pagmamay-ari. Hinarap niya ang kanyang ama nang walang kahit anong takot sa kanyang mga mata. Hindi lang gusto, Daddy. Gusto mo ng katotohanan? Matagal nang nabihag ng kagandahan at talino ni Mara ang barumbado kong puso. At simula kagabi, hindi na lang siya basta kapatid ng stepmom ko. Asawa ko na siya, Daddy. At kung sino man ang humarang sa amin, kahit ikaw o si Tita Mara, asawa? Bahagyang napaatras si Alexander. Nagtagis ang panga habang nakatitig sa matitigas na mata ng anak niya. Nasisiraan ka na ba ng bait, Alastor? Kapatid siya ng asawa ko. Tita-titahan mo siya sa batas. Batas niyo yun, Daddy. Hindi batas ng alas. Matigas na tugon ni Alastor. Sumandal sa lamesa at pinagkrus ang kanyang malalaking braso. Sa mundo ko, walang titang nag-e-exist. May nakita akong babaeng nag-iisang nagmamay-ari sa puso ko. Kinuha ko. Ganoon kasimple. Hindi ganyan kasimple ang buhay, Alas. Paano si Mira?
Paano ang stepmom mo kapag nalaman niyang ginalaw mo ang kapatid niya sa loob ng isang gabi? Ang tingin niya sa'yo'y parang tunay na anak, Alastair. Kaya nga nagpanggap akong babaero at barumbado sa harap niyo sa loob ng 5 taon, di ba? Para protektahan si Mara sa mga kalaban ko. At para hindi masira ang pamilyang binuo niyo ni Mami Mira. Pero kagabi, sinubukan siyang hawakan ng mga basurang yon. Sa tingin mo ba, hahayaan ko pa siyang lumayo sa akin pagkatapos nun? Pero hindi mo siya pwedeng pilitin. Kilala ko si Mara. Matalino't may prinsipyo ang batang yon. Hindi kanya tatanggapin bilang asawa. Kung idadaan mo siya sa takot at sa pagiging mafia mo. Sinong nagsabing tinakot ko siya? Siya ang kusang yumakap sa akin kagabi, Daddy. Siya ang humalik sa akin. Uhaw na uhaw ang katawan niya sa akin. Dahil sa laso ng mga katrabaho niya. At alam mo ba kung anong masarap doon? Kahit ngayon nagising na siya, alam niyang sa akin lang siya ligtas. Kalapastangan ang lahat ng lumalabas sa bibig mo. Kung ganoon, panindigan mo yan. Ipaliwanag mo sa tita Mara mo ng maayos at kung sakali na matanggap ka niya, ikaw na din ang bahalang umako ng responsibilidad sa publiko. Siguruhin mo na hindi masisira ang dangal ni Mara. Dahil oras na mangyari yun dahil sa kalokohan mo, ako mismong magiging pinakamalaking kalaban ng mafia mo, Alastair. Inaasahan ko na yan, Dad. Kaya ako pinasok ang mundong to dahil sa kanya. Napatigil si Alexander sa paglalakad patungo sa pinto. Lumingon siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang nakatitig sa seryosong mukha ng anak niya. Nawala ang nakakalokong ngisi sa mga labi ni Alastair. Ang kanyang tindig, binalot ng isang madilim mabigat at totoong emosyon. Humakbang siya pabalik sa tapat ng kanyang ama. Ang kanyang boses ay naging paos. Akala mo ba, naging mafia boss ako dahil lang sa gusto ko ng kapangyarihan? O dahil barumbado ako? Noong magsimulang umasenso ang Velasco Group, napakaraming kalaban sa negosyo ang gustong magpabagsak sa atin. Nakita ko kung paano kanila pagbantaan at nung dumating sa buhay natin si Mami Mira at si Mara, alam kong sila ang unang magiging target ng mga kaaway natin sa oras na maging mahina ako. Pinasok ko ang underworld para magtayo ng sarili kong kaharian. Isang kaharian na sapat ang lakas para protektahan ang babaeng pinakamamahal ko. Kaya hinayaan kong isipin ng buong mundo na isa akong walang kwentang babaero sa labas. Dahil sa ganoong paraan, walang sino mang kalaban ang mag-iisip na si Mara ang kahinaan ng isang alas. Alastair, bulong ni Alexander. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang bigat ng sakripisyong binitbit ng kanyang anak sa loob ng 5 taon. Kaya wag niyo po akong takutin sa sasabihin ng batas o ng ibang tao, Daddy. Handa akong harapin ang lahat ng dumi, ang lahat ng panghuhusga, at ang lahat ng galit ng pamilyang to nang ako lang mag-isa. Kahit patalikuran ako ng buong mundo, hindi ko bibitawan si Mara. Dahil simula nung gabing ibinigay niya sa akin ang sarili niya, ang buhay niya, naging buhay ko na rin. Muling nabalot ng nakakabinging katahimikan ang conference room. Tinalikuran na ni Alastair ang kanyang ama at tuluyang lumabas ng pinto. Bitbit ang kanyang dambuhalang kapangyarihan at ang matinding obsesyon na walang sino mang makakapigil. Sa labas ng conference room, nakasandal si Mara sa malamig na pader ng pasilyo. Nakatakip ang kanyang 2 kamay sa kanyang bibig, habang ang kanyang puso mabilis na humahampas sa kanyang dibdib. Narinig niya ang lahat, rinig na rinig niya ang bawat baritono, paos at madamdaming salita na binitiwan ni Ales sa ama nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, may kaunting tuwa na gumapang sa puso ni Mara. Ang matinding kaba at takot na naramdaman niya kanina, unti-unting napalitan ng isang kakaibang init. Hindi niya akalain na ang lalaking kilala ng lahat bilang barumbado, babaero at walang kwentang tagapagmana ay nagpapakadumi sa underworld sa loob ng 5 taon para lang maging kalasag at proteksyon niya mula sa mga kalaban ng pamilya Velasco. Ngunit mabilis na pinalis ni Mara ang luhang nagbabadya sa kanyang mga mata nang marinig ang yabag ng mga sapatos ni Alas patungo sa pinto. Bumukas ang pinto at lumabas si Alas. Nakapamulsa pa rin ang malaki nitong tindig. Natigilan siya nang makitang nakatayo roon si Mara. Namumula ang mukha ngunit matapang ang pagkakatitig sa kanya. Narinig mo ba? Oo, narinig ko ang lahat, Alastair Velasco.
Matigas na sagot ni Mara. Pinilit niyang magalit-galitan at itago ang kaunting tuwa sa kanyang puso. Tinitigan niya si Alas ng diretso. Itinataas ang kanyang pader ng prinsipyo bilang isang formal na accountant. At sa tingin mo ba, sapat na dahilan yan para maging tama ang lahat ng ito? Kahit ano pang sabihin mo, at kahit gaano ka pa kayaman sa ilalim ng lupa, pamilya pa rin tayo. Stepmom mo ang ate Mira ko. Magulo, maling-mali. At hindi natin pwedeng gawin to. Isang nakakalokong ngisi ang muling sumilay sa mga labi ni Alastor nang makitang pagmamatigas ng dalaga. Humakbang siya papalapit hanggang sa makorner muli si Mara sa pader. Ang kanyang dambuhalang katawan ay nagdala na naman ng kakaibang tensyon na nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Galit ka pa rin ba talaga, wifey? Mapanuksong bulong ni Alas. Inilapit niya ang kanyang muka, sapat para maramdaman ni Mara ang init ng kanyang balat. Narinig ko ang bilis ng tibok ng puso mo mula rito. Maggalit-galitan ka lang kung yan ang gusto mo. Pero kahit anong pader ang itayo mo bilang pamilya, paninindigan ko ang pagiging huling baraha ng buhay mo. Alas, seryoso ko. Kailangan nating sumunod sa tama. Kailangan nating umiwas sa isa't isa sa harap ni na Ate Mira. Sige, mag-iiwasan tayo sa sala. Nakangising hinalikan ni Alastor ang dulo ng ilong ni Mara bago tumalikod at naglakad palayo. Bit-bit ang isang malawak na tagumpay sa kanyang muka. Ayoko sa'yo. Nawala ang nakakalokong ngisi sa mga labi ni Alastor matapos madinig iyon mula kay Mara. Ang mapanukso at makulit nitong muka biglang napalitan ng isang seryoso, malamig at madilim na kawalan. Dahan-dahan siyang humakbang paharap. Anong sabi mo? Itigil natin to dahil malito. Iwasan mo na lang ako. Kung yan ang gusto mo, Mara, igagalang ko. Paos at mababa ang boses ni Alastor. Natila ba nawalan ng lakas ang isang nananalasa na dragon sa loob lang ng ilang segundo. Ibinabaan niya ang kanyang mga kamay sa loob ng kanyang bulsa at tumingin sa sahig. Kung nais mo nang wag na ako magpakita sa'yo. Kung sa tingin mo, may mas ikabubuti ng pamilyang ito na maglaho ako sa harap mo, gagawin ko. Natigilan si Mara. Ang pader ng prinsipyo na pilit niyang itinataas, biglang nanganib na gumuho nang makita ang kakaibang lungkot sa mga mata ng mafia boss. Ang kaunting tuwa sa kanyang puso kanina, biglang napalitan ng isang matinding kaba. Alas, magpapaalam na ako. Putol ni Alastor. Binuhat ang kanyang manly na tindig at pilit ibinalik ang pagiging formal ng isang ehekutibo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mara. Ngunit sa pagkakataong to, wala nang obsesyon o kapilyuhan. Puro sakit na lang ang nakikita ng dalaga. Ang mas mabuti, na ibalik kita rito sa mansyon ng ligtas. Tapos na ang trabaho ko bilang tagapagligtas ng tita-titahan ko. Alastor, hindi sa ganoon ang ibig kong sabihin. Humakbang papalapit si Mara, akmang hahawakan ng braso ng lalaki, ngunit mabilis na tumalikod si Alastor. Kit, ihanda ang kotse. Babalik tayo sa headquarters. Malamig na utos ni Alas sa kanyang kanang kamay na naghihintay sa dulo ng pasilyo. Naglakad siya palayo nang hindi na muling lumingon kay Mara. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat ngunit diretsong patungo sa dambuhalang pinto ng mansyon. Sa bawat metrong inilalayo ng lalaki, naramdaman ni Mara ang isang matinding lamig na tila ba ang kalasag na nagprotekta sa kanya kagabi ay tuluyan ng binawi sa kanya. Napasandal sa pader si Mara. Hawak ang kanyang dibdib. Habang ang anino ni Alas dahan-dahang naglalaho sa kanyang paningin, nagiiwan ng isang nakakabinging katahimikan sa buong tahanan ng mga Velasco. Isang linggo ang mabilis na lumipas matapos ang matinding tapatan sa pasilyo. Pinanindigan ni Alastor ang kanyang salita. Sa loob ng malawak na accounting department ng Velasco Group, pumasok ang isang pamilyar ngunit malamig na presensya. Bumukas ang pinto ng elevator at iniluwa si Alastor. Kasunod ang kanyang mga bodyguard. Suot niya ang isang formal na navy blue suit. Maayos ang kurbata at walang kahit anong bakas ng pagiging barumbado. Ang kanyang muka ay seryoso, tuwid at walang ekspresyon. Ang imahe ng isang perpektong tagapagmana ng kumpanya. Napatigil si Mare sa pagpindot sa kanyang computer. Ang kanyang puso ay biglang humampas ng napakabilis sa kanyang dibdib.
nang makitang papalapit ang manly na ehekutibo sa kanyang hilera ng cubicle. Magandang umaga po, Sir Alastor. Sabay-sabay na bati ng mga accountant habang yumuyuko. Huminto si Alastor sa mismong tapat ng mesa ni Mara. Bahagyang nag-angat ng tingin ng dalaga. Ang kanyang mga mata, nagmamakaawa at may halong lungkot. Naghihintay ng kahit kaunting makulit na asar o nakakalokong ngisi mula sa binata. Naghihintay siya na tawaging siyang wifey o pitikin ang dulo ng kanyang ilong tulad ng dati. Ngunit walang dumating. Tinitigan siya ni Alastor ng diretso sa mga mata. Ngunit ang titig na iyon ay blanko. Walang emosyon, walang obsesyon. Para itong tumitingin sa isang ordinaryong empleyado na ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Umakto siyang hindi kakilala si Mara. Eksaktong tulad ng hiling ng dalaga na sumunod bilang pamilya at umiwas sa isa't isa. Nasaan ang binalansing ulat para sa satellite branch? Malamig at formal na tanong ni Alastor. Ang boses, walang kahit anong lambot. Ito po, sir. Pautal-utal na sagot ni Mara habang iniaabot ang folder. Bahagyang nagdikit ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng papel. Sa segundong yon, parang nakuryente ang buong katawan ni Alastor. Sa loob-loob niya, sa likod ng blankong maskara ng isang estranghero, ay may isang matinding bagyong nawawala. Gustong-gusto niya nang hawakan ng kamay ng dalaga. Gustong-gusto na niyang hilahin si Mara papalapit sa kanyang malapad na dibdib. Yakapin ito ng napakahigpit at amuyin ang buhok nitong kamukang kamuka ng kanyang tita Mami Mira. Ngunit may sariling tatak na bumihag sa kanyang puso. Ang bawat ugat ng mafia boss, sumisigaw sa matinding pangungulil at obsesyon. Ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang panga upang igalang ang pader na itinayo ng dalaga. Salamat. Simpleng sagot ni Alastor. Kinuha niya ang folder. Tinalikuran si Mara nang walang kahit isang lumingon at naglakad patungo sa elevator kasunod ang kanyang mga tauhan. Naiwan si Mara na nakatitig sa kawalan. Dahan-dahang napaupo sa kanyang silya habang hawak ang kanyang dibdib. Ang kaunting tuwa na naramdaman niya nung nalaman ang sakripisyo ni Alas, tuluyan nang napalitan ng isang matinding pagsisisi. Nakuha niya nga ang hiling niyang distansya at proteksyon bilang pamilya. Ngunit ang presyo naman nun ay unti-unting pagpatay sa pusong nag-iisang nagtanggol sa kanya sa dilim. 8:00 ng gabi. Patay ng malalaking ilaw sa accounting department at halos lahat ng empleyado ay nakauwi na. Ngunit sa pinakatuktok na palapag ng Velasco Tower, ang opisina ng Executive Vice President ay naglalabas pa rin ng manipis na liwanag. Pumasok si Mara sa pribadong elevator gamit ang kanyang access card. Ang kanyang mga kamay nanginginig habang yakap-yakap ang sariling braso. Sa loob ng isang linggong pag-iwas at pagpapanggap ni Alastor na hindi siya kakilala, pakiramdam ni Mara, unti-unti siyang sinusunog ng buhay. Ang lamig ng mga mata ng lalaki kaninang umaga, ang naging huling patak na bumasag sa kanyang natitirang prinsipyo. Hindi niya na kaya. Bumukas ang pinto ng elevator. Tahimik ang buong executive floor. Dahan-dahang humakbang si Mara patungo sa dambuhalang pinto ng opisina ni Alastor. Bahagya itong nakaawang. Sumungaw siya sa siwang. Sa loob, nakaupo si Alastor sa kanyang katad na silya sa likod ng malawak na mesang kahoy. Nakabukas ang 3 botones ng kanyang polo. Gulo ang kurbata. May hawak na baso ng scotch. Ang kanyang muka ay bakas ang matinding pagod at lungkot. Isang itsura na malayong-malayo sa seryoso at walang emosyong maskara ay pinakita niya kaninang umaga sa opisina. Dahan-dahang itinulak ni Mara ang pinto. Ang tunog nun ay sapat na para mapalingon si Alastor. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, panandali ang nanigasang dambuhalang mafia boss. Ang kanyang matatalim na mata, agad na naglabas ng matinding bagyo ng emosyon. Ngunit mabilis din itong napalitan ng formal at malamig na proteksyon. May kailangan ka ba, Miss Herring? Formal na tanong ni Alastor. Ang boses ay paos at walang kahit anong lambot. Kung tungkol ito sa mga report ng accounting, iwan mo na lang sa mesa ng sekretarya ko bukas ng umaga. Nang marinig ni Mara ang formal na tawag na iyon, parang may kung anong pisi ang naputol sa kanyang dibdib. Tuluyan nang bumuhos ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Mabilis siyang humakbang papalapit sa mesa.
Binitiwan ang kanyang bag at hinarap ang lalaki na may matinding emosyon. Alastair, pwede ba? Huwag mo nga akong tawaging Miss Herring. Huwag mo kong tratuhin na parang estranghero. Huwag mo kong tingnan ng ganyan. Parang pinarurusahan mo ko sa bawat segundo. Dahan-dahang ibinaba ni Alastair ang kanyang baso ng alak. Nagtagis ang kanyang panga habang ang kanyang mga kuko bumaon sa gilid ng kanyang upuan upang pigilan ang sarili. Yan ang hiling mo, Mara. Ang maging pamilya sa harap ng iba. Ang umiwas sa isa't isa. Ginagawa ko lang ang gusto mo para sa proteksyon ng pamilyang sinasabi mo. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang tignan mo ko na parang wala lang ako sa'yo. Hindi ko kayang talikuran mo ko nang hindi man lang kumukurap ang mata mo. Alas, narinig ko ang lahat ng sinabi mo nung nakaraan. Alam ko na kung bakit mo pinasok ang mafia. Pakiusap, huwag mo kong tiisin ng ganito. Nang marinig ni Alastair ang palayaw niyang alas, mula sa nanginginig na labi ng dalaga, ang huling hibla ng kanyang kontrol, tuluyang naglaho. Tumayo siya't marahas niyang hinila si Mara papalapit sa kanyang malapad na dibdib at niyakap ito ng napakahigpit. Isang yakap na puno ng matinding pangungulila, sakit at ang nagwawalang obsesyon na isang linggo niyang ikinulong. Isinubsob ni Mara ang kanyang muka sa leeg ni Alastair, habang ang lalaki naman ay ibinaon ang kanyang muka sa mahaba't mabangong buhok ng dalaga. Sinasadya mo ba akong sirain, Mara? Paos at nanginginig na bulong ni Alas sa kanyang tenga, habang ang kanyang malalaking kamay ay nakalingkis sa likod nito na tila ba hinding-hindi na ito pakakawalan pa. Isang linggo kong pinatigas ang puso ko. Isang linggo kong nagpanggap na patay ang pakiramdam ko kapag dumadaan ka. Pero sa isang iyak mo lang ngayon, bagsak na naman ang alas. Huwag mo na akong iiwan. Kahit mali, huwag mo na akong tratuhin na parang hindi mo ko kakilala. Hinding-hindi na. Sabi ko sa'yo, kahit anong gawin mo, sa akin pa rin ang bagsak mo. Aking hidden bride. Bahagyang naguluhan si Mara sa pagkakasabi ng hidden bride ni Alas. Hindi na hinayaan ni Alas na makapagsalita si Mara. Sinalubong ni Alas ang nanginginig ditong mga labi gamit ang isang mapusok, malalim at nag-aapoy na halik. Isang linggong pangungulila at matinding pagpipigil ang sumabog sa bawat paggalaw ng mga labi niya. Napahawak si Mara sa malapad na balikat ni Alas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling tela ng navy blue suit nito habang ang kanyang buong katawan ay tila natutunaw sa ilalim ng dominenting haplos ng manly na bilyonaryo. Nang dahan-dahang ihiwalay ni Alas ang kanyang muka, paos at mabilis ang kanyang paghinga. Nanatiling nakadikit ang kanyang noo sa noo ng dalaga, habang ang kanyang malalaking kamay ay mahigpit na nakahawak sa magkabila nitong pisngi. Alas, kanina, dun sa sinabi mo, ano yun? Anong ibig mong sabihin? Humakbang si Alas patungo sa kanyang lamesa. Binuksan niya ang isang lihim na kasulatan sa ilalim ng vault at kinuha ang isang folder. Inilapag niya ito sa harap ni Mara. Pagkabukas ng dalaga, halos mawalan siya ng hininga sa kanyang nakita. Isang opisyal at legal na certificate of marriage mula sa NSO. Ang mga pangalang nakalagay doon sa itaas ay Alastair Velasco at Mara Herring, at ang petsa ng kasal 1 taon nang nakalilipas. Paano nangyari to? Pautal-utal na sigaw ni Mara. Hindi ako pumirma sa kahit anong kasal, Alastair. 1 taon nang nakalilipas, nag-aaral pa ako noon. Naaalala mo ba yung mga papeles na pinapirmahan ko sa'yo nung pumasok ka bilang intern sa kumpanya natin? Ginamit ko ang kapangyarihan ko bilang mafia para manipulahin ang lahat ng dokumento sa gobyerno. Ginamit ko ang mga tauhan ko sa underworld para selyuhan ang kasal natin ng walang nakakaalam. Kahit ang daddy ko, kahit ang stepmom ko't ikaw. Nasisiraan ka na talaga ng ulo. Ginamit mong mafia mo para pakasalan ako ng palihim. Oo, dahil alam kong gagawin mo tong dahilan, ang pagiging pamilya natin sa batas ni na daddy. Ngayong alam mo ng asawa kita sa batas ng tao at sa batas ng underworld, wala ka ng takas, Mara. 1 taon ka ng pagmamay-ari ng isang alas. Nabitawan ni Mara ang gintong folder sa ibabaw ng mesang kahoy. Ang ingay ng pagbagsak ng papel, umalingaw-ngaw sa tahimik na madilim na opisina. Napahakbang siya pabalik. Pabalik-balik ang tingin niya sa opisyal na dokumento ng NSO at sa nakakalokong ngisi sa mukha ni Alas.
Isang taon? Isang taon? Paanong nangyari to, Alas? Noong pirmahan mo ang onboarding documents mo bilang intern, isang taon nang nakalilipas. Ang huling 3 pahina ay hindi para sa human resources. Yun ang marriage contract natin. Sa isang utos ko lang sa mga tauhan ko sa underworld, naging legal ang lahat sa loob ng 24 na oras. Kaya't sinasabi ko sa'yo, bago ka pa man may makatitig na ibang lalaki sa mundong to, sisiguraduhin kong wala na silang hiningang natitira. Isang taon na kitang asawa at sa loob ng isang taong yun, walang ibang pwedeng humawak sa balat mo kundi ako lamang. Napatitig si Mara sa nagwawalang bagyo sa mga mata ng lalaki. Ang kaunting galit niya, tuluyan ng natunaw, napalitan ng isang matinding pagsuko sa ilalim ng dominanting haplos ni Alas. Dahan-dahang gumapang ang kanyang mga kamay paakyat sa leeg ng binata, habang ang kanilang mga hininga muling naglapat sa isang mapusok at nagbabagang halik sa gitna ng gabi. Alas, sandali pakiusap. Huwag ngayon. Nanginginig ang boses ni Mara habang hawak ang braso ni Alas sa loob ng SUV. Kasalukuyan silang nakaparada sa tapat ng dambuhalang mansyon ng mga Velasco. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay nagpapakita na gising pa ang kanyang daddy at mommy. Humarap si Alas sa kanya. Nawala ang nakakalokong ngisi sa kanyang mga labi. Napalitan ng isang seryoso na paninindigan. Hinawakan niyang magkabilang kamay ni Mara at hinaplos sa mga daliri nito. Isang linggo tayong nagtago, Mara. Isang linggo nating pinahirapan ang mga sarili natin sa pag-iwas. Dahil sa takot mo sa sasabihin nila. Pero tapos na ang pagtatago. Ngayong gabi, ililigal ko ang relasyon natin sa harap ng daddy ko, sa harap ng kapatid mo, at sa harap ng buong mundo. Paano kung itakwil ka ni Sir Alexander? Hayaan mong itakwil niya ako bilang tagapagmana ng Velasco Group. Mas mayaman ang mafia ko sa kumpanya niya. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Alas bago bumaba ng sasakyan at pagbuksan si Mara. Nilapitan niya ang dalaga, hinawakan ng bewang nito at sabay silang humakbang papasok sa mansyon. Bumukas ang dambuhalang pinto ng sala. Nagulat sina Alexander at Mira na kasalukuyang nagpapahinga. Agad na tumayo si Alexander nang makita si Alas habang nakahawak sa kamay ng kapatid ng kanyang asawa. Alastor, Mara, ani Mira, mabilis na lumapit sa kanila. Diyos ko, Mara, saan ka ba nanggaling? Isang linggo ka nang hindi pumapasok sa opisina at hindi ka umuwi sa apartment mo. Nasa mansyon ko siya, Mami Mira. Malamig at formal na sagot ni Alastor. Ang kanyang boses umalingaw-ngaw sa buong sala na may dalang kakaibang otoridad. Alastor, anang daddy niya. Daddy, nakikita mo ba itong singsing sa daliri niya? Tita, Mami, Dad, narito ako ngayong gabi, hindi para magtago at hindi para humingi ng pahintulot. Narito ako para sabihing si Mara ay opisyal at legal ko ng asawa sa batas ng tao at sa batas ko. Tinitigan siya ng kanyang ama. Si Alas, ang 7 taong gulang na batang umiiyak noon sa kwarto dahil naghahanap ng kalinga ng isang ina, ay ngayon ay isa ng ganap na leader na handang makipagyera sa buong mundo para sa babaeng pinakamamahal nito. Panindigan mo to, Alastor. May pait na sabi ni Alexander habang nakatingin sa sahig. Dahil sa oras na saktan mo ang kapatid ng asawa ko, ako mismong magpapabagsak sa mafia mo. I won't let that happen, Dad. Hindi na din ako magtatagal, Dad. Tumalima si Alas kasama si Mara. Ang dad at ang stepmom niya ay nakatanaw lang sa kanila. May pag-aalala, ngunit alam nilang nasa tamang edad na si Alas. Kung nagawa nitong pakasalan si Mara nang walang nakakaalam, ay hindi malayong mas hindi nila kailangang alalahanin ang kaligtasan nito. Hindi din masyadong expose si Mira sa publiko. Kaya't kung may makapansin man kung sino ang asawa ni Alas, batid naman nilang kakaunti lamang. Ang tunog ng makina ng sports car ni Alas bumasag sa katahimikan ng gabi habang matulin silang pabalik sa kanyang lihim na mansyon sa itaas ng bundok. Sa loob ng kotse, tahimik na nakasandal si Mara habang nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit ang kanyang muka, wala nang bakas ng takot o pagsisisi. Masaya na sila. Ang katotohanang matagal na din niyang gusto si Alas ay nangyari na nang wala silang inaalala. Lihim na napangiti si Mara at nakagat ang laman ng kanyang labi. Oh, bakit ganyan kang makatingin, wifey? Nakangising panimula ni Alas habang nagmamaneho.
Para kang accountant na nakawala. Napakasungit na manager. Tumahimik ka nga, Alas. Ang yabang mo pa rin sa harap ng daddy mo kanina ah. Tawa ni Mara. Ang kanyang boses puno ng tamis sa totoong saya na matagal nang hindi naririnig sa kanya. Ginamit mo pa talagang pagiging mafia mo para takutin si Sir Alexander. Di ko naman siya tinakot. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Tsaka mas maganda kung pag-aralan mo ng tawagin siyang daddy. Dahil doon din naman yun papunta. Kung naiilang ka, pwede ko namang ipabagong pagkakakilanlan mo para hindi ka marehistro na kapatid ni Tita Mami. Pag-isipan natin, ang mahalaga sa ngayon maayos na ang lahat. Ani Mira. Nakikita mo ba ang mga tauhan ko sa labas? Lahat sila'y nakayuko sa iyo ngayon dahil ang kanilang pinuno, handa ding lumuhod para lang sa pahintulot mo. Kung ganun pala, bakit mo ko lihim na pinakasalan ng hindi ko alam? Hindi umimik si Alas. Bumaba silang dalawa mula sa kotse. Pinuhat ni Alas si Mara na parang isang bagong kasal patungo sa master's bedroom ng kanyang mansyon. Nang sumara ang pinto, inilapag niyang dalaga sa gitna ng malambot na kama bago dahan-dahang tinanggal ang kanyang kurbata at polo na nagpakita muli sa naglalakihang tattoo ng itim na dragon sa kanyang dibdib. Ngayong legal na ang lahat sa pamilya natin. Oras na para tapusin natin ang lahat, Mara. Pabulong at paus na biro ni Alas habang ang kanyang matatalim na mga mata naglalabas ng matinding obsesyon sa kanyang pagmamay-ari. Yumuko si Alas at matamis na sinakop ang mga labi ni Mara habang ang gabi tuluyan ang naging saksi sa ganap na pag-angkin nila sa isa't isa.